Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Eddie. Isa po ako sa mga tagapakinig niyo at dahil po doon ay naisipan ko rin na magbahagi sa inyo ng aking sariling karanasan tungkol sa mga bagay-bagay na mahirap paniwalaan ng ibang tao. Mayroon akong lola noon na tawagin na lang natin sa pangalang Tikya. Lolo ko siya sa side ng aking ina. Kasama namin siyang naninirahan ni nanay sa Samar. Ang aking kwento ay nangyari po noong ako'y 15 taong gulang pa lamang. Ang pinagkakakitaan ng aming pamilya noong mga panahong iyon ay ang pag-aani ng mga gulay at ang pagbebenta ng karne ng mga alaga naming baboy. Si Lola kasi noon bagamat matanda na ay mahilig pa ring mag-alaga po ng hayop. Si Lola Tikya ay isa sa mga kinatatakutan ng mga bata sa amin. Natatakot sila sa mukha nito dahil sa peklat sa may kaliwang gilid ng kanyang mukha. Bukod pa roon, ang aking lola ay may kapansanan. Isa po siyang kuba at nakakatakot ito kung makatingin. Tahimik lang din ito at hindi po mahilig makihalubilo sa mga tao. Bukod sa kinatatakutan ng kanyang panlabas na anyo, ay pinaghihinilaan din siyang isang aswang ng mga tao. Minsan nga, napapaisip din ako, Kuya Bari, kung totoo ang lahat ng aking mga naririnig sa ibang mga tao. Ngunit dahil wala namang ebidensya na makapagpapatunay sa mga paratang nila, ay hanggang pagbibintang na lamang ang kaya nilang gawin. Hanggang sa isang araw, nahuli ko si Lola Tikya kasama ang aking ina. Masinsinan ang kanilang pag-uusap sa upuang yari sa kawayan sa may balkonahe namin. Napansin ko pong umiiyak sila habang nakatingala sa maliwanag na buwan. Mababaka sa anyo ni Lola na parang siya'y nasasaktan. Nakikita ko ang nangyayari dahil nakasilip ako noon sa maliit na siwang ng aking pintuan na nakatapat lamang sa lugar na iyon. Iginala ko ang aking paningin sa kasuotan ng aking abuela. Suot-suot niya ang mahabang sayang puti. Nakalugay ang puting-puting buhok nito na lampas hanggang baywang. Mahaba rin ang kuko niya at kapansin-pansin ang maumbok na bukol sa kanyang likuran. Sa tuwing sumasapit po kasi ang kabilugan ng buwan, nakikita kong bahagyang lumalaki ang likuran po ni Lola. Madalas din ang pag-agos ng sariwang dugo sa likod noon at ang paminsan-minsang pagluha ni Lola dahil sa nadarama nitong sakit. Nang makita kong tumayo na ang aking ina, ay bumalik na rin ako sa naghihintay kong higaan. Kasunod ng mga yabag na papalapit sa aking silid ay ang pagpikit ko ng aking mga mata. Sinadya kong pumwesto at mahiga paharap sa pinto. Narinig kong lumangit-ngit ito at iniluwa noon ang aking ina. Pinakiramdaman ko ang kanyang mga kinikilos habang ako'y nakapikit po. Lumapit siya sa akin at pasimpleng hinawakan ang aking ulo. Hinaplos niya ang aking buhok. Kakaiba ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Parang mabigat kasi. Parang ang lungkot. Nais ko sanang magtanong pero pinigilan ko ang aking sarili dahil alam kong hindi naman niya ipagtatapat sa akin kung ano ba talaga ang nangyayari. Kasunod po nun, biglang naramdaman ko na lamang na parang yumuyugyug ang aking higaan. Tapos ay nakarinig ako ng mga paghikbi. Umiiyak si nanay. Alam kong gising ka pa, anak. At alam ko din na marami kang tanong sa iyong isipan. Hayaan mo, pagdating ng tamang panahon, malalaman mo din lahat-lahat. Sige na, matulog ka na. At bukas ay panibagong umaga na naman ang ating kaharapin. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan
bago ako hinalikan sa noo. Tumayo siya at marahang umalis ng aking silid. Doon pa lang ako nakahinga nang maluwag ng sumarado ang pintuan. Hanggang isang araw, naglakas loob akong lapitan at kausapin ang aking ina. Habang wala ang lola, nasa kusina ito at abalang-abala ito sa nilulutong dinuguan na siya namang ulam sa aming pananghalian. Una ko siyang tinulungan sa paghahanda ng mga sangkap. Gusto kong tanungin kung bakit siya umiiyak nung gabi. May ilan din akong gustong malamang detalye tungkol naman sa aking lola. Tulad ng kung saan niya nakuha ang peklat sa kanyang muka at kung anong nangyari kung bakit may bukol siya sa likod. Naghintay ako ng tamang pagkakataon upang matanong siya ng direkta. Tinignan ko siya mata sa mata at saka itinanong ang lahat ng gusto kong malaman. Ngunit ang sabi lang niya ay wag na daw akong masyadong mausisa pa, lalong-lalo na yung mga tungkol sa aking lola. Yung tungkol daw sa peklat ay nakuha daw ni lola yun noong bata pa lamang siya dahil sa kanyang kalikutan. Tumahimik na lang daw ako dahil baka raw palayasin kami sa bahay niya. Kami rin ang magiging kawawa dahil wala kaming matutuluyan kung sakali. Gusto niya akong manahimik na lamang at magsawalang kibo sa kung ano ang nakikita at naririnig ko. Ngunit ang bata kong isipan, Kuya Bari, ay talagang hindi po talaga mapakali. Sa edad na 15 anyos, punong-puno ako ng kuryosidad dahil nalalaman ko na mayroong kakaibang nagaganap. Hanggang sa isang gabi, muli akong nakarinig ng ingay mula sa silid ni Lola. Papatulog na sana ako noon, ngunit bigla kong narinig na umiiyak na naman siya ulit. Para na naman siyang nasasaktan. Na naghoy siya at panayang hiling na sana ay mamatay na daw siya. Tinakpan ko na lamang ng una ng aking tainga dahil hindi ko na makayanan pa ang ganoong naririnig ko sa kanya. Labis-labis akong naaawa sa aking lola, Kuya Bari. Nang hindi ko na matiis ay tahimik akong lumapit sa pinto at sinilip sila sa isang maliit na butas. Nakasarado kasi ang pinto ng kanyang silid. Nakita kong tapos ng bihisan ni nanay ang aking lola. Nakita ko ang saya nitong nakalapag sa sahig. Tulad ng dati ay duguan na naman ito. Naisip kong marahil ay may lumabas na namang dugo sa kanyang likuran. Pagbukas ng pintuan ay nakita ako ni nanay na nakatayo sa labas ng silid ni Lola. Kitang-kita ang pagkagulat niya nang mabungaran niya ako. Tapos ay napatingin siya sa hawak-hawak niyang damit ni Lola. Agad ko siyang nilapitan pero bigla siyang umiwas at diniretso iyon sa labahan sa likod ng bahay. Sinundan ko pa rin siya at naabutan ko siyang naninigarilyo at hindi mapakali sa aming balkon. Paglabas ko po ay kitang-kita ko ang maliwanag at bilog na buwan. Bigla kong naalala ang kwentuhan ng aming mga kapitbahay noong isang araw. Kinatatakutan nila ang pagsalakay umano ng isang aswang sa aming baryo. Nagsimula ito nang may makitang isang hindi kilalang bangkay sa isang madamong bahagi ng aming baryo. Hindi nalaman ang pagkakilanlan ng babaeng iyon. Naging usap-usapan tuloy iyon ng mga tsismosa, kaya ang mga tao takot nang magpagabi sa labas. Sa ganoong nakakatakot na balita ay hindi ko nakitaan si nanay ng pagkatakot na tumambay pa sa labas, gayong sinasabi na ng ilan na sa tuwing bumibilog ang buwan ay saka lumalabas o sumasalakay ang aswang. Hindi ko man gustong mag-isip ng hindi maganda ay nabubuo sa aking isipan
ang isang pagdududa. Dahil ayaw naman akong kausapin ni nanay ay bumalik na lamang ako sa aking higaan. Narinig ko ring sumunod siya at pumasok na rin sa kanyang silid. Ngunit pamaya-maya ay naririnig ko ang paglangit-ngit ng pinto. Tulad ng mga nakaraang gabi ay alam ko na ang nangyayari. Pagkatapos umiyak ni Lola na animoy nasasaktan, ay magiging maayos ang kanyang kalagayan. Saka ito lalabas para magpakain ng mga alagang hayop sa bukid. Kakatwa ang gawain niyang iyon dahil sino ba naman ang matinong magpapakain ng hayop sa 10 oras ng gabi? Maingat akong tumayo sa aking higaan. Sumunod akong lumabas nang makita kong umalis si Lola. Yun ang isang nakapagtataka sa kanya dahil pagkatapos niyang mag-iiyak na akala mo'y may masakit ay makikita ko siyang parang ang lakas-lakas. Kayang-kaya nitong buhatin ang isang timba ng pagkaing baboy at lalakarin pa nito ang halos ilang kilometrong daan para lamang marating ang aming bukirin kung saan naroroon ang mga baboy. Habang naglalakad ay panay-panay pa rin ang kanyang paglingon sa paligid. May bitbit siya sa kalawang kamay na gasera bilang pananglaw sa gabi. Ang gaserang iyon ay napalilibutan ng pabilog na salamin na may kaunting gaas at mitya na gawa sa tela. Habang sinusundan ko po si Lola, tinanggal ko muna ang aking tsinela sa paa upang di makalikha ng anumang klase ng ingay habang ako'y naglalakad. Malakas na malakas ang kutob ko na sa gabing iyon ay magkakaroon na ng mga kasagutan ang lahat-lahat ng aking mga katanungan. Ngunit nabigla ako nang bigla itong huminto. Agad akong napatago sa likuran ng isang puno. Lumingon siya sa kanyang likod at mula sa ilaw ng lampara ay napagmasdan ko ang kanyang mga mata. Mapupula ang mga iyon at matatalim. Maingat akong sumisilip at halos hindi na humihinga upang di niya ako mahuli. Muli nitong ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad at ibinaling ang paningin sa makipot na daanan. Tumawid din kami sa isang makipot na tulay na yari naman sa katawan ng puno ng niyog. Hanggang sa narating na nga namin ang aming bukirin. Agad nagkagulo ang mga baboy nang makita at marinig si Lola. Akala ko ay dahil lamang iyon sa pagkaing dala-dala niya. Pero nagkamali po ako. Mula sa aking muling pinagkukublihan, Kuya Bari, ay kitang-kita ng aking mga mata ang lahat ng kanyang ginagawa. Ang mga baboy noon ay nakakulong sa parang malaking kulungan na nababakuran ng mga kawayan. At ang mga baboy, lalo na yung mga malalaki na, ay itinaling parang mga kalabaw. Pumasok siya doon. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang hawakan ang nagwawalang baboy. Gulat na gulat ako nang makita kong hiniwa nito sa pamamagitan ng kanyang mahahabang kuko ang liig ng hayop. Nang tumagas na ang pulang likido nito, nanlaki na ang mga mata ko dahil inilapit ni Lola ang kanyang mukha sa hayop at sinipsip ang dugo ng hindi na nakapalag na hayop. Napakalakas ng aking Lola. Isang bagay na nakapagtataka talaga. Habang sinisip-sip niya ang dugo ng baboy ay kitang-kita sa kanyang ekspresyon na parang sarap na sarap siya. Napapapikit pa nga siya at napapadila sa kanyang labi. Dahil sa aking nasaksihan ay bigla akong nakaramdam ng takot kay Lola. Kahit may hinala na ako na mangyayari iyon ay hindi rin pala talaga ako handa na makita iyon ng personal. Grabe ang panginginig ko at panghihina
habang nakasandal sa katawan ng puno. Doon ko nakumpirmang isang halimaw ang aking lola, Kuya Bari. Kaya pala madalas ko siyang makitang may dugo ang kanyang mga damit at alam kong batid iyon ng aking ina. Napapaisip tuloy ako kung mayroon nga bang kinalaman ang lola ko sa bangkay ng babaeng natagpuan sa aming baryo at sa pagkamatay ng aking ama noong ako'y bata pa. Ang sabi lang naman kasi nung mga napagtanungan ko ay naging biktima rin ng aswang ang aking ama. Patuloy sa pagtulo ang aking mga luha. Naiisip ko na rin na baka iyon din ang dahilan kung bakit palagi kong nakikitang umiiyak si nanay. Nang muli akong nakarinig ng mga pagkaluskos at pagsigaw muli ng baboy. Isa pang baboy ang kanyang sinaktan at pinatay. Sinipsip nito ang dugo at saka muling iniwan. Nang mabusog, saka pa lamang niya binigyan ng pagkain ang ilan pang natirang baboy. Hindi ko na tinapos ang kanyang ginagawa. Dali-dali po akong tumakbo papalayo sa puok na iyon dahil nararamdaman kong tila babaliktad na ang aking sikmura. Diring-diri ako lalong-lalo na sa aking lola. Pagdating ko po sa aming bahay ay naabutan kong nakaupo lang si nanay at tahimik ito. Patingkayad akong naglakad patungo sa aking silid. Ngunit nang malapit na akong makarating sa silid ko ay saka naman narinig ko ang boses niya. Nang lingunin ko siya ay nakita kong malungkot ang kanyang mukha na nakatingin po sa akin. Agad niyang napansin na marumi at may putik ang aking mga paa. Tapos ay nabaling ang tingin niya sa hawak kong tsinelas. Nakalimutan ko pala iyong iwan sa labas at nadala ko pa sa loob. Eddie, saan ka nang galing? Agad niyang tanong sa akin. Nang sumagot ako ay kapansin-pansin naman ang panginginig ng aking boses. Diyan lang po inay, sa labas po, nagpahangin lang. Hindi po kasi ako makatulog naalala ko lang po si tatay. Ngunit biglang tumaas ang kanyang boses. Alam niyang nagsisinungaling ako. Kuya Bari, ng mga oras na iyon ay hindi na po ako nakipagtalo sa aking ina. Tumahimik na lang ako at pinakinggan ang mga sermon niya. Agad niyang sinabi na bilisan kong maglinis ang aking katawan bago bumalik ang aking lola. At hindi nga nagtagal, dumating na si lola. Tulad ng inaasahan ay may mga dugo na naman ang damit nito. May bakas rin na pulang likido ang labi niya. Nang makita niya ako, ay masama ang pagkakatitig niya sa akin. Yung tipong mayroon akong nagawang mali sa kanya. Agad akong lumayo at pumasok sa aking silid. Isinarado ko iyon at ako'y nanahimik. Ipinasok ko na rin ang aking tsinelas. Nang makapasok ako ay narinig kong muling nag-usap ang dalawa. Idinikit ko naman ang tenga ko sa dingding upang marinig ng malinaw ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit wala akong marinig sa kanila. Nahiga na lamang ako sa aking kama. Habang nakatingin sa itaas ng bubong ng aking kwarto ay naging sunod-sunod ang mga buntong hininga na pinakawalan ko. Hindi ko na alam kung papaano ko pa haharapin ang aking lola at si nanay kinabukasan o sa mga susunod pang araw. Naging balisa na nga ako nang sumapit ang umaga. Tahimik lang akong kumain ng agahan kasama silang dalawa. Lahat ay walang imik. Lahat ay tahimik. Parang pinakikiramdaman ang isa't isa. Walang may gustong maunang magsalita. Hanggang sa ang bumasag ng nakabibinging katahimikan na iyon ay si Lola. Hindi ako makatingin sa kanya habang siya ay nagsasalita. Narinig kong sinabi niya kay nanay na gusto niyang magdaos ng kanyang
ika-76 na taong gulang na kaarawan. Gusto kong sumabad pero sinagot ko na lamang siya sa aking isipan. Alam kong maski maghanda pa siya ng bongga, maski katayin niya ang lahat ng mga baboy niyang alaga, ay walang lalapit para makikain. Dahil ang ibang tao sa amin ay takot talaga sa aking abuela. Isa siya sa pinaghihinalaang aswang, ngunit hindi lang mapatunayan ng mga taga roon. Bukod sa takot ay pinandidirihan din siya dahil sa kanyang panlabas na kaanyuan. Maging nga sa akin natatakot din silang lumapit sa akin dahil apo daw ako ng isang aswang. Kaya nga Kuya Bari, lumaki akong walang halos na kaibigan at malayo ang loob sa mga tao. Iwas ako maski sa ibang kababata ko. Kahit naiilang ako sa lola, nagpanggap na lamang akong walang alam tungkol sa kanya. Hindi ko rin naman kasi alam ang aking gagawin ng mga sandaling iyon. Hindi ko rin naman sila matanong ng direkta tungkol sa aking mga nasaksihan. Ayoko ring magalit at masaktan ng aking lola. Iniisip ko kasi na baka ako naman ang kainin niya. Noong una ay ayaw kong pumayag na mag-imbita sila ng mga bisita upang dumalo sa kaarawan niya. Ngunit talagang desidido si lola at walang nagawa doon si nanay. Panay ang sipa nito sa aking paa sa ilalim ng mesa. Nang matapos akong kumain ay muli na naman akong nagtago sa aking kwarto at nagpanggap na inaayos lamang ang aking mga kalat sa loob. Iniisip ko kung ano nga ba talaga ang binabalak ni Lola sa araw na iyon at kung may magagawa pa ba ako para pigilan iyon. Sumasakit na ang ulo ko sa kakaisip kaya natulog na lamang ako at kinalimutan ang pag-iisip. Nang mga sumunod na araw, nakita ko si nanay na nag-imbita na nga ng aming mga kapitbahay. Nang matapos iyon ay muli ko silang narinig na nag-uusap-usap ng masinsinan. Muli ko silang sinilip sa maliit na butas at pinakinggang mabuti ang kanilang pinag-uusapan. Nakita kong tahimik na umiiyak ang aking nanay at hindi tulad ng mga nakaraang gabi, sa pagkakataong ito ay malinaw na malinaw kong narinig ang kanilang naging usapan. Inay, sigurado na po ba kayo sa desisyon nyo? Natatakot po kasi ako, inay, na mas lalo kayong katakutan at mapahamak. Hindi ako natatakot mamatay, Doray. Natatakot akong malaman ng apo ko kung ano ang aking totoong pagkatao. Alam ko ring nakita niya ako. Alam ko ring dahil doon ay lumayo na ang tuluyang loob sa akin ni Eddie. Gusto kong pumasok sa silid na iyon at kumprontahin sila. Alam kong iyon na ang tamang panahon para itanong sa kanila ang lahat-lahat na gumugulo sa aking isipan. Pero natigilan ako nang marinig kong bigla na napunta sa aking ama ang kanilang naging pag-uusap. Narinig ko na aksidente ang pagkamatay ng tatay ko. Si Lola. Si Lola ang totoong nakapatay kay tatay, pero hindi niya raw iyon sinasadya. Aksidente niya itong nahiwa sa katawan nang bigla nitong iharang ang sarili sa sanay baboy na bibiktimahin ng aking lola. Iyong baboy na dapat papatid sana ng kanyang pagkauhaw sa dugo. Humingi siya ng tawad ng paulit-ulit sa aking ina. Nakita kong wala namang naging reaksyon si nanay, kaya alam kong matagal na niyang alam iyon at matagal na niyang tanggap na ganoon nga ang nangyari. Pero hindi ako nakatiis, Kuya Bari. Walang pasabi akong pumasok sa silid na iyon. Ano po ba talaga ang totoo? Sabihin niyo na sa akin ang lahat. Malaki na ako at alam ko na kung papaano ang umintindi. Malakas ang aking boses ng mga oras na iyon para akong maiiyak. Biglang napatayo si nanay at agad akong sinalubong upang patigilin sa aking pagsasalita
at pagtatanong. Ngunit hindi ako nagpapigil dahil nais kong pakinggan ang kanilang sasabihin at kung papaano nila ipapaliwanag sa akin ang lahat-lahat. Ano po? Totoo bang isa kang aswang, Lola? Nakita kita noong isang gabi noong pumunta ka sa bukid. Pinatay mo yung 2 nating baboy. Tapos nung sinipsip mo pa yung kanilang dugo. Bigla silang nanahimik at parehong hindi makatingin sa akin. Po, hindi naman ako masamang aswang. Hayop lang ang aking binibiktima at hindi pa ako nakaranas pumatay ng tao para lamang kainin ko. Pagpapaliwanag ni Lola. Sa tingin niyo po ba may maniniwala? Ako, sa tingin niyo naniniwala ako? Pinatay mo talaga ang tatay ko at ngayon yung mga kapitbahay naman natin ang binabalak niyong patayin sa inyong kaarawan, hindi po ba? Panunumpat ko sa kanya. Ngunit hindi ko inaasahan, Kuya Bari, na bigla na lang siyang humagulgol ng malakas. Bigla itong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Tumulo na rin ang mga luha sa aking mga mata. Nakita kong galit ang mukha niya. Agad niyang sinabi sa akin na wala akong karapatan upang husgahan ang kanyang ina dahil wala akong kaalam-alam sa kung ano ang pinagdaraanan ng aking lola. Kinuwento sa akin ng aking ina na ang aking lola Tikya ay isang uri ng sinaunang aswang na kung tawagin ay aninipsip. Isang nilalang na may uhaw na pakiramdam sa dugo. Nakapagbibigay sa kanila ng pambihirang lakas kapag nakakainom sila ng sariwang dugo na nagmumula sa tao. Subalit hindi likas na masama ang aking lola dahil nagawa nitong mag-alaga ng mga baboy para lamang sa kanyang alternatibong paraan upang mapawi ang kanyang pagkagutom. Bukod pa roon, ang dagdag kalbaryong hatid ng kanyang bukol sa kanyang likuran. Isang pambihirang sakit ng mga aninipsip na kung hindi sila makakainom ng sariwang dugo mula sa tao, tuwing kabilugan ng buwan ay magsisimula iyong tumibok at maglalabas ng sariwang dugo. Dahilan upang halos araw-araw kong nakikitang duguan si Lola. At dahil sa kagustuhan niyang hindi makapamerwisyo ng mga tao, pinagtitiisan niya ang araw-araw na pananakit ng likurang bahagi mula sa kanyang bukol. Ang dahilan ng pagluha ng aking ina ay ang labis na awa sa aking lola. Labis naman akong nahiya sa aking sarili, Kuya Bari, dahil sa ginawa kong panghuhusga at pandidiri sa aking lola. Marami na din pala siyang isinakripisyo para sa amin at sa mga tao. Totoong hindi pala talaga siya nambibiktima ng mga tao. Mas pinili nitong busugin ng sarili sa dugo ng baboy at tiisin ang sakit ng kanyang likod kaysa maging isang masamang aswang. Isang uri ng pamumuhay na hindi naman niya ginusto at isa pa ay tiniis niya ang mabuhay ng ganoong katagal nang nagdurusa dahil ayaw niyang ipasa ang pagiging isang aswang sa aking ina. Kahit nagdurusa ay mas pipiliin niya iyon para lamang iligtas ang sariling anak sa sumpa ng pagiging aninipsip. Kuya Bari, tulad ng inaasahan, ay wala ni isa man sa aming mga kapitbahay ang dumalo sa kanyang kaarawan. Walang gustong makihalubilo at makiisa. Ramdam na ramdam ko yung lungkot niya dahil sa nangyari. Kitang-kita ko iyon sa kanyang mga mata. Magmula noon ay nanamlay na siyang kumain. Ayaw na rin niyang magpunta pa ng bukid. Ako na lamang ang gumagawa nun at kumukuha ako ng dugo ng hayop at siyang ipinaiinom ko sa aking lola.
Umaasa akong manumbalik ang kanyang lakas. Ngunit lalo lamang itong nanghina at nawala ng gana sa lahat ng bagay. Hindi na ito katulad ng dati na maliksi at kahit papaano ay nakikita ko pang ngumingiti kausap ang aking ina. Ngunit ngayon, kung kailan natanggap ko na siya ng buong buo, saka naman siya nagkakaganoon. Ilang araw pa ang nagdaan ay bigla na lamang siyang nanghina. At 1 linggo lang halos buhat ng ipagdiwang namin ang kanyang kaarawan ay namayapa na siya, Kuya Bari. Iniwan na niya kami ni nanay. Sa kasalukuyan, matanda na po ako, Kuya Bari. Nagkaroon ako ng 5 anak at silang lahat ay may mga asawa na. Mag-isa na rin akong naninirahan dito sa aking bahay dahil namatay na rin po ang aking asawa. 10 taon na ang nakakaraan. Madalas, isa sa mga apo ko ang dumadalaw sa akin at siya kadalasan ang napagkwekwentuhan ko ng mga kwentong kababalagan. Natutuwa ako kapag nagugustuhan niya ang aking mga kwento at isa sa pinakapaborito niya ay ang kwento ng kanyang lola Tikya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay totoong kwento iyon at lola niyang tunay ang binabanggit kong aswang. At ang lihim na iyon ay titiyakin kong maitatago hanggang sa kanila, hanggang sa aking kamatayan. Dahil wala na naman sa amin ang makakaranas ng mga naranasan ni Lola dahil siya na ang huling lahi ng aninipsip sa aming pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay nagustuhan nyo at mapasali po sa inyong channel. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa inyo palagi. Lubos na gumagalang, Eddie. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng nakikinig ng channel mo ngayon. Nakahiligan ko ang pakikinig ng mga horror stories dito sa YouTube dahil na rin sa aking apo. Ito rin kasi ang hilig niya at madalas na sabay pa kaming nakikinig. Isa ang channel mo, Kuya Bari, sa aming sinusubaybayan, kaya naisipan kong magbahagi din dito ng naiibang karanasan. Karanasan namin ng aking pinsan na si Kuya Almario. Kuya Bari, tawagin mo na lang po ako sa pangalang Otep. 60 taong gulang na ako ngayon at nangyari ang karanasan naming ito taong 1978. Matanda na sa akin si Kuya Almario ng 5 taon. Pinsan ko siya sa mother side. Nag-iisa siyang anak ng panganay na kapatid ni Mama. Isang magtutuba si Kuya Almario at dito siya kumukuha ng ipinangtutustos niya sa inang may sakit na tuberculosis. Dito din nanggagaling ang pinambibili nilang mag-ina ng kanilang makakain. Kuya Bari, solong anak si Kuya Almario at pumanaw na ang ama sa kaparehong sakit ng kanyang ina. Magkalayo ang tinitirhan namin ni Kuya Almario. Nasa bayan ang aming pamilya at siya naman ay nasa bukid. Kuya Bari, ang bukid sa amin ay hindi katulad ng bukid sa kapatagan. Nasa gilid ito ng kabundukan kung saan nakatanim ang mga niyog, lansones, marang, durian at iba pang prutas at gulay. Sa tuwing bakasyon, madalas akong magpaalam sa mga magulang ko upang doon muna mamalagi kila Kuya Almario. Sa lahat kasi ng pinsan ko, sa kanya lang ako malapit. Bukod kasi sa mabait ito, ay marami din akong natututunan sa kanya pagdating sa iba't ibang hayop sa gubat. Isa sa hilig ko ang manghuli ng mga ibon tulad ng alimokon o bato-bato sa Tagalog, tamsi at mayang pula. Noong sumapit ang bakasyon namin,
Namili na kami ni Mama ng mga pagkaing dadalhin ko at pumili na rin ako ng mga goma para sa gagawin kong tirador at bitag sa mga ibon. Hinatid ako ni Mama at Papa sa bukid. Sumama sila para kamustahin na rin si Tia Salma. Pagdating namin sa lugar, naabutan namin si Kuya Almario na naglalagay ng tungog sa tuba. Kuya Bari, ang tungog ay isang uri ng kahoy na inilalagay sa tuba upang magkaroon ito ng kulay at masarap na lasa. 2 kubo ang naroroon sa nyugan nila kuya. Ang isa ay para kay Tia Salma at ang isa naman ay para kay kuya. Masaya niya kaming sinalubong at tinulungan sa mga daladala namin. Kinamusta naman ni Mama si Tia. Bago pa sumagot si kuya ay nakarinig kami ng isang babae na umubo. Tinawag nito si Mama. Nagbilin din ito na wag nang pumasok at baka mahawa pa sila. Nakita kong nangilid ang luha sa mga mata ni Mama pero mabilis itong umiwas sa amin. Nilabas nito ang pitaka at nag-abot ng pera kay Kuya Almario. Inabot niya ang isang sisidlan na naglalaman ng mga gamot. Hindi na nagtagal sila Mama at nagpaalam na rin sila. Pinaalalahanan pa ako na magtino at huwag magpapasaway. Unang gabi ko sa lugar, napakadaming kwento ni Kuya Almario sa akin tungkol sa mga ibon. Marami daw ang nagpupugad ng alimokon sa isang malaking puno ng durian nila at may pugad din daw ng loro sa mataas naman na puno ng mahogani. Natuwa ako sa mga sinabi ni Kuya. Nangako naman siya na pagkatapos niya mag-deliver ng mga tuba kinabukasan ay sasamahan niya ako manghuli ng mga ibon. Kinabukasan, maaga kaming umalis ni Kuya para ibaba sa bagsakan ang 5 container ng tuba. Isinakay namin iyon sa karetelang hila ng isang kalabaw. Habang naglalakad pababa, aliw na aliw ako sa madaming mayang pula na nagliliparan sa daan kaya hindi ko naramdaman ang pagod sa paglalakad. Pagdating namin sa bagsakan ng tuba, may isang matandang lalaki ang nauna sa amin. May dala din itong container ng tuba at may mga tao nang namimili dito. Nang makita kami ng ibang kakilala ni Kuya Almario, kaagad itong nagsilapit sa amin at kanya-kanyang kuha ng mga sisidlan. Kaagad na naubos ang mga tubang paninda ni Kuya. Bago kami umuwi ay nagmeryenda muna kami at namahinga sandali. Habang nagkwikwentuhan kami ni Kuya, lumapit yung matandang nagbebenta ng tuba. Magandang araw sa inyo. Hingi sana ako ng pasensya sa inyo kung dito din ako nagbagsak ng mga paninda kong tuba. Medyo matumal na kasi ang bentahan doon sa lugar namin kaya naghahanap ako ng ibang mapagbebentahan. Wika nito sa amin ni Kuya. Tumayo naman si Kuya Almario at nginitaan ang matanda. Naku, wala hong problema yun. Saan ho ba kayo nakatira? Tanong ni Kuya sa matanda. Sumagot naman ang matanda na sa kabilang barangay lang daw ito nakatira at nagpakilalang si Uro. Ilang minuto lang itong nakipag-usap sa amin at kaagad ding nagpaalam. Hindi pa kasi nauubos ang paninda nitong tuba. Habang papaalis kami sa lugar, muli kong nilingon ang matanda at nakita ko itong nakikipag-usap sa mga taong naroon. Nang sumulyap ito sa amin, hindi ko po alam Kuya Bari, ngunit bigla akong nakaramdam ng kaba. Pagbalik namin ay gumawa na si Kuya ng mga bitag para sa manok na ligaw at alimokon. Pagdating ng hapon, binisita namin ang mga bitag at tuwang-tuwa si Kuya dahil halos lahat ay may huli. 2 manok na lalaki at 10 alimokon
ang dala naming papauwi. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagdating sa bahay, nadinig kong umubo na naman si Tia Salam. Tinawag nito si Kuya Almario at humingi ng tubig. Kaagad na nagsaing si Kuya at ako naman ay nilinis na ang mga alimukon dahil iyon ang gagawin naming ulam. Nang maluto ay sabay na kaming kumain. Nang sumapit ang 7:00 ng gabi, ito ang oras na pinakahihintay ko. Ganitong oras kasi kami nanghuhuli ng mga mayang pula. Malapit lang sa bahay nila Kuya Almario ang tinutulugan ng mga ibon. Dala ang lambat, ihahagis namin iyon sa malalagong talahiban. Nagpaalam kami kay Tia Salma bago umalis. Pagdating namin sa lugar, dahan-dahan kaming lumapit sa talahiban at ubod lakas na hinagis ni Kuya ang lambat. Napakadaming mayang pula ang nakulong kaya tuwang-tuwa ako, Kuya Bari. Kaagad naming nilagay sa kulungan ang mga maya. Noong papauwi na kami, nakakita ako ng imahe ng isang tao sa isang puno ng niyog. Itinuro ko iyon kay Kuya. Tinanlawan niya ng flashlight pero wala namang tao roon. Nagpatuloy kami sa paglalakad papauwi nang biglang narinig namin na sumigaw si Tia Salma. Nagmamadali na kami ni Kuya Almario. Pagdating sa bahay, nakita namin ni Kuya ang isang taong hubot-hubad. Tumalon ito mula sa bintana ng kubo ni Tia Salma. Sinigawan iyon ni Kuya at dali-daling hinugot ang kanyang itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Napakabilis kumilos noong tao. Tumakbo ito gamit ang 2 kamay at paa. Pumasok iyon sa kasukalan kaya hindi na sinundan pa ito ni Kuya. Kaagad siyang pumasok sa kubo ni Tia Salma at tinanong kung ayos lang ba ito. Ayon naman kay Tia, nagulat daw siya nang makitang may taong nakatitig sa kanya. Sabi pa niya, tumutulo daw ang laway at nakalawit ang mahaba nitong dila. Hindi kami nakatulog ng gabing iyon dahil pinakikiramdaman namin kung babalik ba yung tao. Lumipas ang 3 araw, hindi na muli nagpakita pa ang nilalang na iyon. Nang sumunod na araw, muli kaming nagbaba ng mga tuba. Nang araw na iyon, naroon na naman si Mang Uro. Kumakaway ito sa amin at nakangiting sumalubong. Kinamusta kami nito at sinabing nauna na naman daw siya. May 3 container pa ng tuba ang matanda at sinabing papauwi na rin siya. Nang ibaba namin ang 5 container ng tuba, kaagad itong binili ng mga suki ni Kuya Almario. Gaya ng dati na mahinga muna kami at nagmerienda bago bumalik sa tahanan. Noong papaalis na kami, tinawag ni Mang Uro si Kuya Almario. Inabot nito ang isang babasaging sisidlan na may lamang mapulang likido na may iba't ibang uri ng ugat. Almario, dalhin mo na ito. Nabalitaan ko kasi sa mga tao dito na may sakit daw sa baga ang nanay mo. Makakatulong ito sa kanya. Espesyal na tuba iyan. Hinaluan ko yan ng mga ugat ng iba't ibang ugat ng mga puno at halaman. Ipainom mo yan sa nanay mo tuwing hapon. Wika ng matanda. Tinanggap naman ni Kuya ang bote at saka nagpasalamat ito. Pagdating sa bahay, inilagay ni Kuya ang botelya ng tuba
sa tabi ng hagdan. Naghanda na kami ng pagkain at hinatira na rin ng pagkain si Tia Salma. Nang araw ding iyon, hindi kami umalis ng niyugan dahil kailangan naming balatan ang mga niyug na gagawing kopras. Pagdating ng hapon, biglang umubo ng umubo si Tia Salma na para bang isusuka na nito ang lahat ng lamang loob. Nagmamadaling pinuntahan ni Kuya ang kubo, dala ang mga gamot. Makalipas ang ilang minuto, hindi pa rin talaga tumigil ang pag-ubo ni Tia. Dito na naalala ni Kuya ang ibinigay sa kanya ni Mang Uro. Kinuha niya iyon at pinainom si Tia. Kuya Bari, maniwala man kayo o hindi, parang nagdahilan lang. Biglang tumigil sa pag-ubo si Tia. Kinagabihan, habang kumakain kami ng dilagang saging sa kubo ni Kuya Almario, bigla na namang sumigaw si Tia Salma. Mabilis na tumayo si Kuya at dinampot ang itak na nasa lamesa. Paglabas namin ng tahanan, nakita na naman namin ang imahe ng isang tao. Sa pagkakataong iyon, nakaharap ito sa amin. Tumutulo ang laway at nakalabas ang mahabang dila nito. Patakbong sinugod ni Kuya Almario ang nilalang at inundayan ng pagtaga. Mabilis na kumilos ang nilalang. Tumalon agad ito at muling humarap kay Kuya. Akmang susugod ang nilalang, ngunit bigla itong napaluhod at umangil na parang nasaktan. Lumundag ito papunta sa kasukalan pero hindi nito nagawa dahil may lalaking humablot sa paa nito at hinampas sa lupa. Dito ko na napansin, Kuya Bari, ang kasuotan ng lalaki. Pulang kamesa de chino, pantalong kulduroy na gulagulanit ang laylayan at buhok na lamang ang puti at parang sintigas ng alambre. Hindi ako maaaring magkamali. Si Mang Uro ang lalaking lumalaban sa nilalang. Noong saksakin ni Mang Uro ang nilalang sa dibdib, gumawa ito ng napakalakas na pag-angil hanggang sa bigla na lang itong manlupaypay. Humarap sa amin ni Kuya ang lalaki at tama nga ang aking hinala. Si Mang Uro iyon. Lumapit ito sa amin at inutusan kaming manguha ng mga tuyong sanga ng puno para sunugin ang katawan ng nilalang. Wala sa sarili na sinunod namin ang utos ni Mang Uro na manguha nga ng mga tuyong sanga. Matapos makaipon ay kaagad na sinilaban ni Mang Uro ang katawan ng nilalang at ipinaliwanag sa amin kung ano ang nangyari. Ayon kay Mang Uro, ang nilalang ay aswang na anduduno. Naaamoy nito ang mga taong may sakit at ito ang ginagawa nilang pagkain. Matagal na daw na hinahanap ng matanda ang nilalang at nang malamang niyang may sakit si Tia ay sinubaybayan niya ang lugar namin. Matapos magpaliwanag, muling pinaalala ni Mang Uro na ipainom kay Tia ang ibinigay niyang tuba upang gumaling na ito sa kanyang karamdaman. Tumango lang si Kuya Almario at dali-daling pinuntahan si Tia upang alamin ang kalagayan. Inuubo na naman ito kaya muling pinainom ng binigay ni Mang Uro. Simula ng gabing iyon, Kuya Bari, ay hindi na muli pang nagpakita si Mang Uro. Makalipas naman ang isang buwan, biglang naging maayos ang pakiramdam ni Tia at nang dalhin ito sa doktor ay katakatakang wala na ang sakit nito sa baga. Kuya Bari, malaki ang pasasalamat namin kay Mang Uro. Sinubukan namin siyang hanapin ngunit wala ni isang nakakakilala sa kanya. Ito po, Kuya Bari, ang karanasang hindi ko po malilimutan magpasa hanggang ngayon. Isang pangyayaring hindi malilimutan ng aking Tia dahil muntika na siyang mabiktima
ng aswang na anduduno na iyon. Mabuti na lamang at dumating at iniligtas siya sa isang nagpanggap na nagbebenta ng tuba na isang bagong dayo sa aming baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Otep. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Nasamid si Esteban matapos marinig ang balita ni Aling Using. Maging ako ay hindi mapigilan na mapangisi dahil sa daladalang balita ng matandang ginang. Ano ho? Ikakasal si Nora? Tila hindi makapaniwalang tanong pa ni Esteban. Hindi ko tuloy na iwasan na batukan siya dahil sa himig ng pananalita pa lamang niya ay sinasabi nito na hindi kapanipaniwalang may lalaking gustong magpakasal kay Nora. Kasalukuyan kaming nakatambay sa waiting shed dito sa aming baryo nang mapadaan si Aling Using at ibinalita sa amin na ikakasal na raw ang pamangkin nito. Hindi naman sa nanghuhusga ako, ngunit si Nora kasi ang klase ng babae na hindi mo basta-basta matitipuhan. Kulay kayumanggi ang balat nito, may bilugang mata, makakapal na labi, pangong ilong, at kung ang kanyang katawan naman ang ilalarawan ay napakataba niyang babae. Mahaba rin ang kulot nitong itim na buhok at puno ng tagyawat ang kanyang mukha. Aba, ano ba naman ang masama dun, Esteban? Sinasabi mo bang napakapangit ang pamangkin ko para pakasalan ng isang lalaki? Halata sa mukha ng matandang ginang na hindi nagustuhan ang paraan ng pananalita nitong si Esteban tungkol sa kanyang pamangkin na si Nora. Hindi naman ho sa ganoon, Aling Using. Natigilan pa si Esteban at pagkaraan ay napakamot na lang sa kanyang batok. Kailan nga ho ulit yun? Tanong na lamang niya. May pagkapiloso po kasi itong si Esteban. Kasama ko na siya simula pagkabata pa. Laging nasasabak sa gulo dahil sa magaspang niyang pag-uugali. Ilang beses na nga akong pinangaralan ni nanay na iwasan si Esteban dahil bad influence raw ito. Ngunit sa likod ng magaspang na pag-uugali nitong si Esteban ay mayroon siyang nakatagong pagkatao na nagustuhan ko. Hindi naman talaga ganun siya kasama. Siya ang tipo ng kaibigan na hindi ka iiwan sa problema man o kaginhawahan. Handa siyang tumulong at damayan ka sa lahat ng oras at higit sa lahat ay hindi siya nang iiwan. Hay nako, ang mga kabataan nga naman ngayon. Sa darating na linggo, doon gaganapin ang kasal ni Nora. Dumalo na lang kayo kung may libre kayong oras. O siya, maiwanan ko na kayo dahil magluluto pa ako ng pananghalian. Mahabang litanya ng ginang bago nagmamadaling umalis. Paano pre? Uuwi muna ako. Napatayo ako at pinunasan gamit ang laylayan ng damit ko ang aking noo. Sobrang tirik na tirik kasi ang araw kaya heto ako, nakapaligo ng sarili kong pawis. Ikaw ba naman ang magbilad sa araw ng 11:00 ng tanghali? Sige pre, maligo ka na roon, nangangamoy bayabas ka ni. Natatawa pang biro ni Esteban kaya nakatanggap siya ng suntok sa braso sa akin. Sira ulo ka talaga. Paano? Kita na lang tayo mamaya. Dugtong ko pa, saka siya tinalikuran. Christian ang kadalasan na tawag sa akin ng mga kamag-anak ko. Ngunit kilala ako sa aming baryo sa Palayaw na Yan. Bata pa lamang po ako noon nung sumakabilang buhay si tatay dahil sa sakit na tuberculosis. Nang mga panahong iyon ay 4 na taong gulang pa lamang ako at sa kasalukuyan po ay 21 taon na po ako. Bugtong lang akong anak, subalit high school lang ang natapos dahil sa hirap ng buhay. May katandaan na rin kasi si nanay. Labandera lang ang tanging hanap buhay niya.
Sapat lang ang kakarampot niyang sweldo sa pang-araw-araw na gastusin sa loob ng aming bahay. Tulungan na po kita, inay. Agad kong nilapitan si nanay nang maabutan ko siyang nagbubunot ng ligaw na damo sa harapan ng aming bahay. O siya, sige, tapusin mo na ito tapos pumasok ka na ha, nang makapananghalian na tayo. Anito, saka napatayo at dumiretso sa loob ng bahay. Nang makalis si nanay, kaagad kong tinapos ang naiwan niyang trabaho. Kaunting damo na lamang ang natira at malambot din ang lupa kaya mabilis akong natapos. Eksaktong katatayo ko lang nang sumilip si nanay mula sa pintuan para tawagin sana ako. O, tapos ka na pala. Pumasok ka na at nang makapananghalian tayo. Tinanguhan ko lang si nanay bago sumunod sa kanya. Nagdasal muna kami ni nanay bago kumain. Tinolang isda pa ang ulam namin kaya talaga namang ganado ako sa pagkain. Matapos naming kumain ni nanay ay ako na ang nagboluntaryo na maghugas ng plato dahil alam kong pagod na siya at marami pang labahin na tatapusin. Nay, nabalitaan mo na ba? Ikakasal na daw si Nora ngayong linggo. Tanong ko kay nanay nang bigla kong naalala ang tungkol sa kasal ng pamangkin ni Aling Using. Yun ba? Oo. Nabalita na rin yan sa akin ni Kumari kahapon. Tugon naman ni nanay. Ilang saglit pa kaming nagkwentuhan ni nanay habang naguhugas pa ako ng plato. Hindi nagtagal ay nagpaalam din ako sa kanya at dumiretso sa aming silid. 2 araw na lamang pala at ikakasal na si Nora. Kuya Bari, hindi ko pa pala nabanggit sa inyo. Namamasukan pala ako bilang isang barbero dito sa aming baryo at ngayong araw ay day off ko. Mabilis na tumakbo ang araw at sumapit ang nakatakdang araw ng kasal ni Nora. Kagaya ng napag-usapan namin ni nanay ay dumalo kami sa kasal ni Nora at maging si Esteban. Maraming mga bisita ang dumalo sa kasal ni Nora. Halos hindi pa nga ako makapaniwala nang tuluyang kong nakilala ang napangasawa niyang si Noel. Mestisong lalaki si Noel, Kuya Bari. Siya ang tipo ng lalaki na inaasam-asam ng mga kababaihan. Bukod pa roon ay halatang may ibubuga ang lalaki. Pare, yan ba yung asawa ni Nora? Dati bang mangkukulam si Aling Using? Pagbibiro pa ni Esteban na ikinatawa ko. Alam ko ang ibig nitong sabihin na baka ginayuman ng magtiya itong si Noel upang mapaibig lang ito. Pagkatapos ng seremonya sa simbahan, kaagad kaming dumiretso sa bahay nila Nora. Nang makarating kami ay maraming mga bisita na ang nag-aabang sa bagong kasal. Siyempre, kung maraming bisita ay marami ding handa. Halos lahat ng mga handa na nakalapag sa mahabang lamesa ay puro karne. Nagbigay pa ng mensahe sina Noel at Nora bago nagsimula sa pagkain. Huwag mong kainin ang ulam. Napapitlag ako dahil sa ginawang pagbulong sa akin ni Aling Using. Bakit po? Kunot noo ko siyang hinarap ngunit ganoon na lamang ang pagtataka dahil napakaseryoso ng ekspresyon ng mukha nito. Minsan lang magseryoso itong si Aling Using kaya hindi ko maiwasan na mangilabot. Maraming bagay ang naglaro bigla sa aking imahinasyon. Ano ang meron sa ulam? Bakit ayaw niya akong pakainin ng ulam? Tsaka bakit napakaseryoso niya? Ano kayang meron? Yan. Tulala ka na naman dyan, pre. Bahagya pa akong napapitlag dahil sa ginawang pag-akbay sa akin ni Esteban. Hindi ko man lang namalayan na kanina pa pala ako nakatulala dito sa kinatatayuan ko. Wala na rin sa harapan ko si Aling Using at may dala ng pagkain si Esteban. Sino bang hinahanap mo, pre? Sandali,
Huwag mo sabihin na may natitipuhan ka sa isa sa mga bisitang nandito. Duktong pa ni Esteban, kaya wala sa oras na napatawa ako. Tinanggal ko pa ang braso niya na nakaakbay sa akin at bahagya siyang siniko. Pare, huwag mong kainin yan. Hindi ko alam kung bakit ko nabanggit ang mga katagang iyon kay Esteban nang aakmang kakainin na sana niya ang dinuguan. Kunot noon naman ito akong sinulyapan ng tingin. Nagkibit balikat na lamang ako saka itinanong kung nasaan si nanay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sabihin mo nga sa akin pre, may problema ka ba? Hindi ba sinabi ni Tia Isabel kanina na mauuna na siyang uuwi at doon na lamang siya kakain sa inyo? Sa pagkakarinig ko ay may tatapusin siyang mga labahin. Mahabang litanya ni Esteban na ikinakamot ko sa aking batok. Ay nako, diyan ka na nga lang muna pre. Nakita ko kanina sila Alex eh. Natatawang duktong pa niya bago umalis sa harapan ko. Kuya Barry, katropa rin namin sila Alex. Ngunit hindi ko maitatanggi na mas malapit pa kami ni Esteban sa isa't isa kaysa sa kanila. Malalim na napabuntong hininga ako nang muli kong naalala ang sinabi ni Aling Using. Napasulyap ako sa mga bisita na nag-i-enjoy sa pagkain. Wala namang mali, pero ano kaya ang ibig sabihin ng matandang ginang? Mabilis kong ipinilig ang aking ulo upang alisin ang isiping iyon. Napagpasyahan ko ng maglibot-libot na lamang upang makalimutan ang sinabi ni Aling Using. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakatayo sa bakuran ng bahay ng bagong mag-asawa. Ang sa pagkakaalam ko po ay mismong pagmamay-ari ang bahay na ito ni Noel. Ayon sa narinig ko, ay nagmula pa pala sa kabilang bayan itong si Noel. Kailan lang din niya pinagawa ang bahay na ito? Abala ako sa pagmuni-muni nang bigla akong may narinig na nag-uusap na nagmumula sa loob ng bahay. Malapit lang pala ang pwesto ko sa bintana. Makinig ka. Kaunting pagtitiis na lamang at tuluyan ka ng magiging pinuno ng ating angkan. Mamayang gabi, kailangan mong ialay sa Panginoon ang birhen mong asawa. Literal na napako ako sa kinatatayuan ko Kuya Barry matapos kong marinig ang usapang iyon. Kung hindi ako nagkakamali ay ama ni Noel ang nagsabi noon. Kung ganun, aswang sila Noel? Laking probinsya ako kaya naniniwala ako sa mga nilalang na nagtatago sa kadiliman. Nang mga sandaling iyon, isa lang ang nasa isip ko at yun ay ang bigyan ng babala si Nora tungkol sa asawa niya. Hindi man kami ganoon kalapit sa isa't isa ni Nora ay kahit papaano nag-aalala pa rin ako sa kanya lalo na ngayong alam ko na nasa panganib pala ang buhay niya. At kung magkataon ay hindi lang ang buhay niya ang manganganib kundi maging ang inosenteng mga tao sa aming lugar ay posibleng madamay kaya nga't hanggat maaga pa ay kailangan ko ng kumilos. Nang dahil sa isiping iyon ay maingat kong nilisan ang bakuran. Unang hinanap ng mga mata ko si Esteban. Hindi ko kakayaning mag-isa na iligtas itong si Nora. Kailangan ko ng kasama. Mabilis ko namang nahanap itong si Esteban kasama ang tatlong mga kalalakihan na sina Alex, Dagul at Bruno. Kaagad ko silang nilapitan at kinausap. Halos lumuwa ang kanilang mga mata nang ikwento ko sa kanila ang aking narinig at nalaman. Hindi pa nila mapigilan na masuka. Maging ako kung nasa kalagayan nila ay ganoon din ang gagawin ko. Lalo na kung malalaman ko na ang kinain ko pala ay karne ng tao. Ngunit
walang may nakakaalam at wala kaming may matibay na ebidensya na posibleng karne nga ng tao ang naging putahe para sa kasal nina Nora at Noel. Si Aling Using, alam niyo ba kung nasan siya? Naku, mukhang may alam siya sa mga nangyayari ngayon. Saad ko nang maalala ko ang sinabi nito kanina. Siguro nga alam nito na aswang ang pamilya nila Noel, ngunit ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit pinayagan nito na ikasal ang kanyang pamangkin sa aswang na iyon. Sa tulong ng mga kaibigan ko ay kaagad naming nahanap si Aling Using. Natagpuan nila ito sa hardin. Namumutla ang matandang ginang at halatang may nalalaman. Nang tanungin ko siya kung ano ang nangyari, ay doon na niya ibinunyag ang nasaksihan niya ng gabing bago ikasal ang kanyang pamangkin. Ayon kay Aling Using ay nahuli niya si Noel na kumakatay ng tao sa loob ng kusina ng gabing iyon. Naunahan siya ng takot kaya hindi niya kaagad na ibunyag ang kanyang nasaksihan. Huli na ang lahat nang magkaroon siya ng lakas ng loob dahil tuluyan ng ikinasal ang dalawa. Nang marinig ko yun ay mas lalo akong nagpursigi na iligtas itong si Nora. Kaagad kaming nagplano kasama ni Aling Using kung papaano masusugpo ang kasamaan ng angkan ni Noel at kung papaano iligtas si Nora mula sa kapahamakan. Nasaan na pala si Nora? Tanong ni Alex na ikinatigil ko. Matapos magbigay ng mensahe ang mag-asawa ay hindi ko na namataan pa si Nora. Tara, hanapin natin si Nora. Kailangan niyang malaman to. Saad ni Esteban kaya kaagad kaming nagsikilos. Inabutan na kami ng dilim ngunit hindi pa rin namin natagpuan itong si Nora. Nagsiuwian na rin ang iba pang mga bisita ngunit walang Nora ang lumabas at maging ang asawa nitong si Noel ay hindi na rin mahanap. Maging ang pamilya ni Noel ay nawalang bigla na parang bula. Sobrang nag-alala si Aling Using sa kanyang pamangkin at maging ganoon din ako. Nang muli kong maalala ang narinig kong pag-uusap ng mag-amang aswang ay pumasok sa isipan ko na baka dinala nila si Nora sa kabilang bayan. Kaagad naman na humingi ng tulong si Aling Using sa mga barangay tanod. Noong una, ang akala nila ay nagbibiro lang ang matanda. Sino ba naman ang maniniwala na nawawala ang babaeng bagong kasal at ang asawa pa nito mismo ang salarin? Sa huli ay ipinasya ng mga tanod na sumama na lamang. Bago kami umalis ay umuwi pa ako sa bahay at nagpaalam kay nanay. Nagdala pa nga ako ng punyal in case of emergency. 1 oras pa ang naging biyahin namin hanggang sa nakarating sa bayan nila Noel. Pasado 8:00 na ng gabi iyon nang nakarating kami kaya halos wala ng tao na dumadaan. Mabuti na lamang at alam ng isa sa mga tanod kung saan nakatira ang pamilya nitong si Noel kung kaya't kaagad naming itong pinuntahan. Nakatira sila sa isang magubat na bahagi ng bayan. Sa katunayan nga Kuya Bari ay tanging bahay lang nila ang aming natagpuan doon. Naagaw ng pansin ko ang apoy sa kalayuan ng kanilang bahay. Napatakbo ako ng mabilis papunta sa direksyon nun. Bilog pa ang buwan kung kaya't hindi imposible na sinisimulan na nila ang kanilang ritual at tama nga ako Kuya Bari. Tigilan niyo yan! Lakas loob kong sigaw habang nakahawak sa medalyon na ibinigay ni Aling Using bago kami bumiyahe. Kaagad din namang nagsidatingan ang mga kasamahan ko na may daladalang mga armas. Naagaw ko ang atensyon ng mga aswang. Nakita ko pa si Nora na nakatali
sa pinakagitna habang pinalibutan ng bilog na kandila. Walang malay tao ito. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakikipagtunggali sa mga aswang kasama ang aking mga kasamahan. Sa tulong at katibayan ng bawat isa ay tagumpay naming natalo ang mga aswang. Hindi nagtagal ay dumating ang pulisya na hiningian ni Alex ng tulong. Tagumpay namin na nailigtas si Nora. May mga kasamahan kami na nasugatan kung kaya't diniretso na lang namin sila sa ospital, maging si Nora. Dinakip naman ng mga pulisya ang iilan sa mga angkan ni Noel na natirang buhay. Sa kabutihang palad ay isa si Noel sa mga aswang na nasawi. Kinabukasan, ang pangyayaring iyon ay kaagad na kumalat sa aming lugar. Balita na tungkol sa pagpapakasal ni Nora sa isang aswang at ang pagsugpo sa mga aswang. Hindi naging madali kay Nora at sa tiyahin niya ang mga nangyari, lalo na't silang magtiya ang laman ng balita. Ngunit habang lumilipas naman ang panahon, ay unti-unti rin silang nakabangon. Mabilis na lumipas ang panahon, ngunit ang mga alaalang kahapon ay nag-iwan ng peklat sa kanilang magtiya. Huwag basta-bastang magtiwala sa isang tao dahil maaaring kilala mo lang sila, ngunit hindi ang tunay nilang pagkatao at hangarin sa iyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y nagustuhan niyo ito. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Christian. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.